Magandang araw mga ka-issue, nasaan dako man kayo ng mundo? Tutok lang po sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan natin itong mga ini-endorso ng INC. Isa-isay natin kung sino-sino sa mga kumakandidatong senador ang kanilang susuportahan. Okay, well, hindi po tayo INC at hindi po natin pinakikialaman ang INC, ang kanilang mga desisyon at ang kanilang susuportahan, pero marami sa atin ang curious kung kanino mapupunta ang malaking bilang ng mga botante ng INC. Dahil alam naman natin na ang mga miyembro ng INC ay solid, no? Kung ano yung napagkaisahan, yun ang kanilang sinusunod. Ha? Yun ang sinusunod ng bawat isa. Okay, eto na. 8 po. 8 ang susuportahan ng INC sa pagkasenador. Okay, unahin natin itong 4 sa 8 na yan. Isa po dyan si Senator Bongo. Okay, good choice. Ulitin ko po, hindi po natin pinakikialaman ng INC, pero masasabi kong good choice talaga pagka si Bongo ang nasa inyong listahan. Ha? Malaki po kasi ang tulong ng Malasakit Center, lalo na sa mga mahihirap, kaya dapat na iboto natin siyang muli. Tsaka itong taon ito ay totoong nagtatrabaho. Kitang-kita naman sa mga nagawa niya. Kaya't makailang ulit din po siyang nag-number 1 sa mga surveys. Okay, sunod po ay si Senator Bato de la Rosa. Okay, okay rin to, iboboto rin namin tong senador na ito. Sunod po ay si Representative Rodante Marcoleta. Okay, ito ay hindi pumapasok sa senatorial surveys, pero grabe po yung dami ng tao na umattend para suportahan siya. Ayan, halos times 100 yata yan ng mga surveys, no? Grabe kadaming tao. Okay, boboto rin namin to dahil alam naman natin na isa siya sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. Sunod, Senator Amy Marcos. Okay, alam naman natin na ito ay inendorso ni BP Sara. Okay? Sunod, isa rin sa mga ini-endorso ni BP ay si Representative Camille Villar. Okay? Biglang naging matunog ang pangalan nito. Lalo ngayon, no? Okay? At ang iba pa ay sina Senator Pia Cayetano, Bam Aquino at Senator Bong Revilla. Okay, marami po ang nagulat sa inilabas na listahan na ito ng INC na kanilang susuportahan. Kayo mga ka-issue, ano po inyong masasabi? Yan din ba ang inyong listahan ng mga iboboto sa pagkasenador? Sino-sino po sa mga susuportahan nyo ang wala sa listahan na yan? Ay, paki-comment po sa ating comment section kung sino-sino ang inyong mga nasa listahan ng boboto, ng inyong iboboto. Paki-comment at kung bakit sila ang inyong napili. Ilang araw na lang ay botohan na, halalan na, lahat ay excited kung sino-sino ang mga mananalo. Okay? Sige, tingnan na natin ang mga comments. Ano ang mga masasabi ng mga netizens kaya sa senatorial candidates na ini-endorso ng INC? Okay? All the more na need nating mag-vote straight Duterte. Huwag na nating palitan ang isa o dalawa, diretso na natin sila. Sabi ni Christine Sanchez. Okay? Sabi naman ni Lea May Baloros Windler, vote straight PDP laban. Ay naman kay Risa Pedraza Balate, Ginoo Kubong Revilla, Bam Aquino. Ay, gulat na gulat siya, no? Okay, sunod.
Ayon naman kay Cheryl Chang Sanchez, X sa kanya si Bong Revilla. Mas okay sa kanya, check sa kanya si Doc Marites. Okay, ano? Oo, si Doc Marites din po pala ay okay yan, no? I-plus natin sa Duterte. Okay? Sabi naman ni Joanna May Mulay, vote straight pa din, PDP. Ay naman kay Mila Tika, no way, Bong Revilla, no way, Cayetano, and Bam. Straight PDP laban, straight Duterte line up, Pilipinas, Duterte pa rin. Yan, naka-Duterte si Mila Tika. Sabi naman ni Grace Miyako, balance candidates on each side. Sabi naman ni Thriving Life, bakit naman sinama si Bong Revilla at Bam Aquino? This list does not make sense. Okay, may pagtataka si Thriving Life, bakit nga isama ang dalawang yon? Sabi naman ni Sandy K. Caboro, si Bato lang, walang pera dyan. Okay, halos lahat ng nakikita nating comment, vote straight BDP laban ang kanilang komento. Okay, sabi naman ni Angel Heart Makasarte Parkland. They have their own perspective about politicians, so we must respect them. Same as they respect our decision. Mind our own, please. Tama yon? Okay. Okay, kahit sino pa man ang iboto ng iba, huwag kalimutan ang mahigpit na bili ni Tatay Digong. Duterte, huwag kalimutan sa Mayo 12. Okay? At sa wala pang party list, pwede rin natin i-consider Duterte Youth Party List ang nag-iisang nagtanggol kay PRRD simula noon pa man, lalo na doon sa Quadcom meeting. Okay? Ayun lamang po, mga ka-issue. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. God bless and have a good day, everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.